92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ninyo sa sound trip, ang lupet. Magandang afternoon mga ka-vibes. Nako, maulan. Tunog ng tunog ang NDRMC. Oo, 'di ba? Alam mo, jowa mo, no? O, at least may nag-update sa'yo, diba? Siyempre naman, happy Friday! Uy, bongga, payday Friday ngayon mga ka-vibes. Sa mga sumisweldo ng 15, yung quincenas katapusan. O, tama, pumasok na dapat yung mga sweldo ng mga 15 na ang sahod. Kasi ang 15, pumapatak ng Sabado. So, dapat meron ka na ngayon. Ay, iba din. Kaya naman pala kahit nasa opisina, namamasada, ang iniisip, inuman na. Wow! Siyempre naman, sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila, keep safe, stay dry. Kasama niyo po, kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si DJ Jaiho. Jaiho na naniniwala sa kasabihan na ang taong may pinagkakautangan, hindi na makakaulit agad-agad kailanman kapag nakalimutan. Parang mali yung rhyming. Kasi naman on the spot. Iba na lang. Ganito na lang. Na naniniwala sa kasabihan na ang pag-ibig ay parang siopaw. Akala mo special, pero ang totoo, bola lang. Wow! Di ba nga? Ganon! 3:27 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Eto na, kasama na natin syempre. Hindi ako mag-isa today. Ang lupit! Malupit talaga. Dahil, taray ha, singer, may album. At may pa-mini concert. Hindi lang siya magaling na artista. Ngayon, talaga nga naman, araw-araw niya na tayong haharanahin sa pamamagitan ng kanyang musika. I-welcome na po natin, Will Ashley. Hello, Magandang hapon po sa inyo lahat. Maulan na hapon. Maulan na hapon, di ba? In fairness, aminin mo, masarap mag-outfit kapag gantong weather. Di ba? Masusuot natin yung mga pa-sweatshirt natin, hindi lang sa ibang bansa. Pero welcome sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Batiin mo ang lahat ng mga ka-vibes at ang lahat ng mga fans mo. Go! Hello po sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan na nakikinig ngayon at sa mga nagmamahal at sumusuporta sa akin. Magandang hapon po sa inyo lahat. True. Ito yung first time na magkakaroon tayo ng interview ng nakaupo talaga, sit down, as in yung may moment. Kasi madalas yung interview ko with Will Ashley, especially right after Pinoy Big Brother, yung naging busy sila agad-agad sa pelikula ng Love You So Bad. Ano yun? December yun. Last year, parang ang dami mong mga pinuntahang mga malls kasi mga pa-block screening, 'di ba? And feeling ko dati ata kapag may mga pa-presscon or mga mall shows, no? Tama ba? Or sa presscon lang? Or mas more on nung nag-PBB ka talaga? Parang nagkikita rin po tayo before yung mga press con din. Mga presscon. Tsaka may mga common friends kami. May mga kapuso friends kasi ako. Sila Kim Son Tan, di ba? Mga barkada mo sila Kim Son. Yes. Oo. But anyways, congratulations. Dahil nasa digital streaming platforms na ang awitin mong paborito. Di ba? At ngayon din mismo, right after our chikahan, ipi-play natin yan dito. Exclusive. Naku, i-chat nyo na kagad yung comment nyo sa aming Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Kasi ilan sa mga star music artist natin ang talagang pasok araw-araw. Salamat kay Sir Rock Santos sa pagre-repost. Si Hit Hornales hindi na nawala sa ating number 1. Minsan nagna-number 2, minsan nagna-number 3, tas babalik sa number 1. Si Will din dapat makapasok. Di ba yung mga fans na kailangan i-comment nyo na po, paborito by Will Ashley. Ikwento natin muna, syempre, di ba, you started in show business at a very, very young age. Like, Yes. ilang taon ka talaga nung nagsimula ka sa industriya? Nag-start po talaga ako mga around 10 ako eh. 10 years old. Oo. Ano to? Ikaw ba yung kagaya nung sa iba na pinilit lang ng magulang, ng nanay, or ng tatay, o ng mga katito or tita, tapos sinama sa audition, ganyan? Hindi. Actually, mga parang 7 years old pa lang ako, meron nang sinasabi kay mommy na mag-audition nga ako for a commercial, ganun. Pero hindi ginawa ni mami yun. Until nung parang
nanonood ako ng TV. Then parang na-inspire ako. Sabi ko, parang gusto ko maging ganun. Oh. So, parang yung fire sa katawan ko, parang sobrang ano talaga, ginanahan talaga ako. Kasi parang sabi ko, kung ako napapasaya, napapangiti, parang yun yung purpose ko. Parang yun yung gusto kong gawin din, na makapagpangiti ako ng mga tao, makapagpasaya ako sa kanila, mapaumaga, hapon, gabi, yung mga Depende ganun. kung anong oras sila nanonood. Oo, di ba? Yes. Kaya doon, nag-start ako nang sinabi ko kay mami na gusto kong pumasok sa showbiz. Gusto ko mag-artista. Yes. Yun ang pagkasabi ko sa kanya. Oh, paano? Paano mo naman na, syempre, nung nalaman na, yes, game, gusto mag-artista ng anak ko, ano yung ginawa kagad na step? Yung una kasi, medyo, ano pa si mami, parang alanganin pa siya. Kasi nga, hindi talaga ako nagsasalita nung bata pa ako. Introvert. Sobrang mahihain talaga Introvert ako. agad pag di ka salita. Okay. Ayun, tapos, nag-start ako sa commercial. Nag-workshop muna ako. Yung mga acting. Yes, alam ko yan. Yung, Yes, yes, acting, ng mga- masaya. Yung mga ganun. Talaga? 10 years old? 10 years old. Wow. Tapos, Hindi siya madali Akala nyo madali yung ganun. Kailangan proportion yung mukha mo. Kasi pag di proportion, di ba? Parang di mo cute. Yung mga ganun, di ba? Okay. tapos yun, nakasama din sa workshop namin yung modeling na rin, dancing, singing. Tapos, parang nag-audition din ako or sumali din ako sa isang modeling group. Bata ka pa? May Bata ganun pa na? ako. Yes. O Kasi tapos? parang ever since parang na-discover ko sa sarili ko na gusto ko mag-perform talaga. Parang every time ginagawa ko siya, happy ako. Pag sumasayaw lang ako, parang gusto ko tong feeling ng pagsayaw. Totoo. Parang nare-release ko yung stress ko sa katawan ko, yung happiness ko talaga yung lumalabas. Then yun, parang meron nagsabi sa akin na merong audition para sa isang show. It's sa Villa Quintana. Ay, sa GMA. Sa GMA. Yes. Villa Alam ko sa Quintana. Villa Quintana, nandyan din sila Eugene Domingo Parang nandyan siya. Kasi narinig ko sa interview ni Direk Andoy Ranay, parang yun yung isa sa mga naunang show niya dati as mga ensembles, mga ganyan. Oh, anyways. Pero itong Villa Quintana na to, parang yung pangalawa na. Yung Tanya Garcia. Tanya, Elmo, Yes, Janine, yun yung time na yun. Tapos nag-try lang ako. Nasa school pa ako nun. Tapos nag-half day lang ako. Then nag-audition ako for that role. Tapos siguro after a week, nakuha ako. Tinawagan kayo agad? Tinawagan kami para dun sa role na Isagani. Tapos from there, nagtuloy-tuloy na rin talaga yung mga projects. Puro mga batang ganto, batang ganyan. Hanggang sa naging kapatid, hanggang sa ayun, nag-PBB, tas ngayon. Ano yung pinaka-memorable na ginawa mo nung bata ka na project na parang, itong project na ito parang dito, hindi ko naisip nagtatrabaho ako, pero malaki pala yung naging impact niya para sa'yo. Kasi di ba pag bagets ka, parang ka lang nasa playground, yun yung feeling. Hindi mo naman taga-iisipin na work, as in work na work talaga. Kasi nga bata ka pa. Parang naisip ko na actually, parang lahat naman kasi ng ko, parang naglalaro lang talaga ako ng bata ko . Pero kasi, hindi naman siya yung play na, bahala na kung anong gawin ko dyan, ganyan-ganyan. Parang nun pa lang kasi, yun nga, bago ko pumasok, gusto ko na talaga siya. So parang Ikaw yung nag-insist. Every time na meron akong gagawing role, nag-aano rin talaga ako sa director, paano ba gagawin ko, ganyan. Tapos kami ni mami, usually kasi pag mga 11, 12 years old, nagsiscript read pa yan kasama yung mom or dad. Yes, yun yung nagtuturo, yung hindi pa talaga mag-memorize. Diba yung isa-isa sasabihin, tapos ulitin mo lang, gano'n, oo. Pang child star, yes, oo. O kaya minsan yung AD, di ba yung AD magtuturo sa'yo, okay. AD, mga ganun. Tapos ayun, parang sobrang na-enjoy ko siya. And kahit na parang dumating ako sa point na kahit drama siya, kahit na sobrang iyakan sa isang araw, wala akong kaba talaga. Wow. Kasi gusto ko siya, tapos yun pa yung nasimulan ko. So parang sabi ko, parang okay nga siya talaga. Kumaga, pwede mong magawa yung mga bagay na hindi mo nagagawa in real life. Kumbaga, nagkakapag-portray ka ng different characters and roles. Pero hindi ba mahirap? Kasi syempre, di ba pag bata, di ba yung iba yung mga bata naglalaro ng larong kalsada, ganyan. Pero yung sa'yo, parang
masasabi mo ba na kinuha sa'yo yung youth mo because you're working at a very, very young age? Hindi rin. Dahil? Kasi bago ako mag-decide na gusto kong umarte, ang dami ko na rin nagawa eh. Talaga? Nakalabas-labas na rin ako, nakapaglaro ko sa mga kasama ko sa kapitbahay namin. Kumbaga, nagawa ko rin talaga yung mga ginagawa ng mga bata. Aha. Mga normal talaga na bata na hindi nag-work agad. So, masasabi ko na happy pa rin talaga ako. Happy ako sa pagkabata ko. Totoo. Dumaan ka rin sa awkward stage. O dumaan din. Paano? Anong eksena nung nandun ka sa moment? Kasi yun yung pinaka hindi man kinatatakutan, pero kasi nga, talaga siya, proseso talaga siya. Pero kapag nandun yung mga child star, di ba, sa awkward stage, yung parang, hindi alam kung binata na ba sila o dalaga na ba sila, ganyan. Kailangan mo na mag-stop, kailangan mo na lang mag-focus sa studies, tapos babalik na lang after. May ganun ka ring moment? Yung mga stop na ganun, parang wala naman. Talaga? Wala Tuloy-tuloy naman. ka nung nag-start ka? Ang Tuloy-tuloy. galing Opo. Alam mo, ilan lang yung mga child stars na ganyan. Like sila, Nash Aguas, parang tuloy-tuloy din. Magkakabatch ata kanila, Nash? Or mas Hindi. nauna sila? Mas nauna po sila. Talaga? Mm. Wow, okay. And then? Ayun, parang hindi naman. Wala namang time na dumating Na na nag-stop. kailangan ko mag-stop talaga. Kasi, thank God, after nung unang show, nagtuloy-tuloy din talaga yung mga projects. Wow. So bukod sa Pinoy Big Brother na nakapagbigay ng for sure malaking break sa career mo na ang daming opportunities before Pinoy Big Brother, ano yung masasabi mo at mako-consider mo na something na big for you as artista? Something na big for me. Kasi in fairness, naririnig ka na namin, Will, Ashley, tapos parang may pinapatunayan. Actually, ako talaga, na-amaze kami nung ako, recent na lang, Balota, di ba? With Marian Rivera, ayan, na napakahusay talagang may gigil sa mga naging ganap dun sa Balota ni ate yan, di ba? Totoo. Yes. Pero bukod dun, kung meron ba? Bukod doon, siguro, yung proud moment ko. Villa Quintana rin eh. Villa Quintana talaga. Yun talaga. As in, Kasi yung parang- pinaka nag-open ng door sa'yo sa Oo. industry. Ay, Kasi, bongga. yun yung talaga eh. Parang, first time ko nga. And wala pa akong experience sa totoong acting. Aha. Kasi nga yung workshop na ginawa ko nun, hindi naman siya ganun ka talaga, ka-deep. Mhm. So, parang feeling ko yun yung naging stepping stone, kumaga, para sa akin, para mag-open talaga yung door Sa ko show business. showbiz, Mhm. sa industriya. Kaya, thankful ako actually kay Direk Gina Alhar. Kasi Direk Gina yung naging director namin dun. And grabe yung pasensya niya talaga sa akin yung time na yun. Kasi nga, ano bang gagawin ko sa serye na wala naman ako experience, tapos drama pa. Correct. Tapos 11 years old lang ako. So, ayun, natuto talaga ako kay Direk Gina noong time na yun, na nadala ko sa mga sumunod pa na show. Oh, wow. In fairness, di ba? O, tapos sa PBB naman na tayo. Fast forward na tayo to PBB, di ba? Is it really a dream of yours na mapasali sa Pinoy Big Brother? Or paano yung naging process? Kasi alam ko, lahat ng mga naging housemates sa Pinoy Big Brother, totoo naman talaga, lahat sila idumaan sa tamang proseso of the audition, di ba? Gaya? At speaking of, open na po ang audition ngayong araw para sa mga regular housemates. Pwede kayo magpadala ng videos nyo, may QR code na pinost si Kuya. Kaya naman, kung gusto nyo po at pangarap nyo po yan, go i-push nyo na. Oh, Will, ayan. O baka mamaya ma-inspire pa sila sa inyo, di ba? Kasi nga parang, ay, may audition talaga. Kasi akala nila, di ba, pag PBB, charot-charot na meron ng mga ano. May audition naman talaga, yes. Oo. Meron. Ang habang process ng ginawa namin. Ano sa to, ikaw yung pag-audition. nagparamdam na sana if given a chance, gusto ko maging housemate kapag may celebrity. Hindi. Actually, nung time na sinabi sa akin na merong audition for PBB, time ng balota, nasa block screening kami nun. Tapos, yung isip ko talaga nun, parang hindi ko kaya. Kasi nga inside the house. Kasi hindi ko talaga nakita yung sarili ko na papasok ng PBB. Kasi sanay lahat naman tayo, sanay sa buhay sa labas. Anong gagawin ko dun? Nang walang cellphone. Hindi ko kasama family ko, friends ko. Tapos, ang sabi ko talaga, ayoko.
Tapos ang sabi nila sa akin, Parang bata yung, ayoko po. ayoko talaga, hindi ko kaya. Sabi ko, baka ano lang mangyari sa akin. Sabi Kasi ko it's a sa make or kanila. break di ba? Pwedeng Malaking risk mahalin talaga. ka or pwedeng naman kainisan ka, makancel ka. Tapos, ayun, parang sabi nila na, wala namang masama, mag-audition ka. Mag-audition ka muna, pag-isipan mo kung game ka. Habang nasa process ka ng ganun. Mhm. Tapos nakausap ko rin yung family and friends ko, sabi nila, try mo, wala namang masama eh. At saka kung tatagal ka man dyan, 3 buwan lang naman o 4, sabi nila. Kasi mahirap na magsisi ka sa dulo na hindi mo kinuha yan or hindi ka pumasok dyan kasi takot ka. So napaisip ako dun, sabi ko, oo nga no, bakit hindi ko subukan? Parang dun lumakas yung loob ko sa lahat ng bagay na subukan ko lang yung mga bagay kahit na may takot ako kasi hindi ko alam kung mauulit pa yun eh. Hindi ko alam kung mabibigyan pa ulit ako ng opportunity eh. So, whatever happens, go lang. Okay ako, happy ako kasi nag-try ako. Parang Totoo. ganun. And then after paglabas, syempre, 'di ba? It really changed your life. So, Actually, hindi lang ikaw, 'di ba? Parang yung lahat ng mga tao na mapa-artista man or hindi na pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, paglabas, iba na talaga. Parang natatandaan ko, Will, nakita pa tayo nung busy ka rin for the photo shoot of your concert mo yun, di ba? Parang solo concert mo yun, di ba? Yes, tapos ngayon eto na, di ba? Pero nauna pa ang concert kaysa sa album, ha? Oo In nga eh. fairness, oo talaga. So yung sa singing career mo, kailan na lang to na-express? Paglabas ng PBB, nagkaroon ka ng chance para makausap yung mga tamang tao, of course, na nagpakaparamdam ka sa kanila na meron po talaga akong talent sa pagkanta, hindi lang po nabibigyan pa ng something. Ng something. Something. Actually, kasi before nagko-cover na rin talaga ako ng mga songs. Pero yung confidence ko nun, parang bagsak talaga. Kasi wala pa akong experience. Experience ko lang naman, mall show eh. Mall show lang. Pero Sa iyong ngiti. ayan, yung mga mall show, usual na diba? kinakanta. Hanggang kailan. Oo, diba? Mula na. Sam Concepcion. Mall show, diba? Totoo. Tama naman. Yun naman talaga kinakanta. Okay. Tapos, ayun, parang nang pumasok ako ng PBB, meron kaming carnival concert. Yes. Naman. Oo. Tapos, parang nagkausap ko ni Atik lang. Sabi ko, Tik lang, parang di ko abot yung tono na yan. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, di, kaya mo naman eh, mataas yung boses mo eh. Tapos may time dun sa carnival na parang pinapasalo niya sa akin yung mga line niya na matataas. Tapos nagagawa ko. So parang from there, nagtiwala ako sa sarili ko na kaya ko. Kasi sinabi ni Atik lang. Kumbaga kasi singer siya. Atik Yes, lang, di ba? oo. Bakit hindi ko paniniwalaan eh? Totoo. Kung binobola man niya ako, grabe naman siya. Oo, totoo. Hindi siya nagpakatotoo. Pero yun. Nang etcho siya. Totoo. Tapos yun, paglabas, parang sabi ko sa Jemmy, sa Sparkle, parang gusto ko rin na-pursue yung music. Parang Singing career. nafe-feel ko yung passion ko din sa bagay na yun. Totoo. Tapos sakto pa na nakasama ko sila Maki, sila Gian, Bernardino. Tapos parang doon na-inspire din ako. Kumbaga tama yung sinasabi nila na parang surround yourself sa mga maayos na tao, mga influential na tao. So parang doon sabi ko nga bakit hindi ko try? Try ko ulit this time. Tapos nagsulat ako ng song. Actually na-delay pa nga eh kasi nga parang nagdadalawang isip pa rin ako. Kung kaya. Pero nung nagkausap kami ni Maki, hinelp din niya ako. Para dito sa paborito. Tapos ayun, parang sabi ko pwede. Parang kaya ko rin pala magsulat na maayos. Oo. Kala ko kasi pag magsulat ako parang makringe lang yung mga tao. Kasi nga, hindi naman talaga ako singer katulad nila. So, parang dun na unti-unti nabuo yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Yung sinasabi ng maraming tao na kung ano yung gusto mong maging or kung ano yung gusto mong tahaking path, sumama ka dun sa mga tao na ganun yung ginagawa nila. 'Di ba? Para at least yung makuha mo, ma-adapt mo sa kanila yon at dumating sa punto na parang yung in the future, 'di ba? You surround yourself with yung mga hindi perfect pero yung right people that can help you dun sa kung anong gusto mong gawin or gusto mo pang tahakin, 'di ba? Kasi pag nung mga bata tayo, 'di ba, parang kahit sino okay lang sasamahan natin. Pero dati talaga tayo sa punto ng buhay natin na yun, sa pagdating sa pagkakaibigan, yung gusto na natin kasama is yung makakatulong sa atin
sa growth natin as a human being. And I, thank you. Charing. So, ikaw sumulat ng paborito? Actually, sinulat ko siya before pa. Last year pa. Tapos ang tagal niyang na-stuck sa ano ko. Sa notes ko. Tapos, yun nga, nagkasama kami ni Maki. Parang sabi ko, Maki, paano ba? Bigyan mo naman ako ng tips. Paano ko siya sisimulan? Ano ba yung mga pwede kong gawin para makagawa ako ng melody ng isang kanta or kung paano yung tamang pagsusulat. Pero sobrang simple lang talaga ng sinabi ni Maki. Depende kasi daw yun sa mood mo eh. Depende yun sa mood mo. Depende sa pinagdadaanan mo. Kinikilig ka ba? In love ka ba? Malungkot ka ba? Masaya ka ba? Doon kahuhugot? Doon talaga. Tapos parang yung tamang words, kusa na lang siyang mapupunta sa utak mo. Ang galing kasi parang inspired, no? nagpo-float lang talaga sa utak mo na parang pipili ka lang ng word na ilalagay mo sa mga sa lyrics ng song. Oo. So, itong paborito na to ay gawa ni Will para kanino? Ha? Di ba? Oo, para kayo. Kasi syempre, di ba, ang paborito, either paboritong pagkain, paboritong puntahan, paboritong suotin, paboritong pabango. Pero, pag sa kanta, aminin naman natin, diretsahan na madalas paboritong tao. Wow! Di ba nga? Sinasabi ko sa inyo di ba? Oo. So, last year mo nagawa to. Ang paborito ay... Well, actually... Siyempre, ikaw nagsabi, di ba, na dapat, kapag pala may kilig, may masaya pala, parang nag-float na lang. So, di ba, imposibleng wala. Ano ba yan? Paano to ngayon? Hindi, pero sinulat ko tong song ng happy ako. Happy yung heart ko talaga nung time na yun. Parang nasa peace talaga ako nung time na yun. With everything that is happening to your career, of course. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, showbiz, family, personal friends, life, yes. Diba? Oo, totoo, personal life. Tama naman. Yes. Ayun, kaya sobrang special itong song na to para sa akin. Kasi meron siyang meaning for me. Sobrang special ng meaning nun para sa akin. Okay. What's your favorite part sa paborito? Anong favorite part mo sa paborito? Sa nasulat mo? Marami. Kahit ano lang, yung isa, dalawa. Sige, yung pinaka talagang, pag sinabi yung paborito, ito yung gustong-gusto ko dito na, nung nire-record to, ito yung gustong-gusto ko talaga. Siguro, first favorite ko dun is yung chorus. Yung ikaw ang paborito kong palagi, sa mundong walang nananatili. Kasi parang sobrang bihira na lang talaga makakita ng mga taong magsistay sa buhay mo. Kasi nga, meron kasabihan, di ba? Walang permanente sa mundo. Right. May ganun Change sila. is constant. Change is constant. Pero yung mga taong ganun na nagbabago, pero sinasama ka pa rin nila sa journey nila sa buhay mo. Malaking bagay yun. Totoo. Kaya sinulat ko yung kantang yun kasi meron akong taong na-appreciate. And I wrote that song para sa mga taong may mga paborito sa buhay. Kasi parang nirelate ko rin siya sa family ko eh. So, sabi ko, parang baka makaka-relate din yung mga tao na paborito nilang tao sa mundong walang nananatili, yung family. Yes. 'Di ba? So, parang sabi ko, okay. Double meaning siya. Pero sinulat ko talagang yung kantang yun, hindi para sa family ko. Tama. Para yan sa someone na talagang, alam mo yun, nagpapasaya sa'yo at that time. Yes, oo, totoo. Speaking of nagpapasaya, syempre, di ba, right after PBB, parang, pag sa bawat tagumpay ng kahit na sino, 'di ba? Hindi mawawala yung medyo may mga pagsubok pa rin. Kasi aminin naman natin, no, magpakatotoo na, 'di ba? Syempre may mga kanya-kanyang siniship and na-appreciate ng lahat 'yan ng mga tao na involved doon sa mga siniship ninyo. 'Di ba? Kaya nga nabuo ang Love You So Bad na alam mo may mga friends ako na parang syempre ako ito yung trabaho ko, nag-i-interview ako ng mga artista, ganyan. Tapos parang pinapanig ko sa'yo, sige, panoorin nyo. Tingnan ko nga kung kanino after. Kanino kayo mas kikiligin, kanino kayo matutuwa, ganyan. Hati sila. May Will ka, tapos may Dasbia talaga. Diba nung time na yun, parang ang ingay ng mga tao sa social media. Kasi gusto nila ikaw with Bianca. Tapos si Dustin with Bianca. Pero syempre si Bianca at Dustin, congratulations sa isang matagumpay din na fan meet na ginanap sa New Frontier Theater kamakailan. Pero yun, diba, napagdaanan mo rin yung gano'n na parang
humahantong sa punto na parang, nakaka-stress, nakaka-pressure. Paano mo na inilagpasan or hindi inisip yung mga ingay sa paligid while everything is putting you dun sa magagandang mga trabahong dumarating sa'yo? Well, siguro despite yung mga ingay na nangyari dati. Totoo, meron, di ba? Oo. Na-experience nyo naman talaga, yes. Meron talaga. Hindi maiwasan. Pero kahit na may mga ganun, syempre, merong point na hindi mo may iwasan maramdaman talaga eh. Kumbaga, malungkot sa kung ano man yung nababasa mo. Pero parang habang umaano naman yung mga araw, natututo ka rin eh kung paano mo i-handle yung mga bagay-bagay. Lalo na yung mga ganung pagkakataon. Kasi ako, ang purpose ko lang naman talaga, bago pumasok sa showbiz, is makapagpasaya ng tao. Which nasabi nga kanina, di ba? Based sa conversation. So parang sabi ko, ito yung gusto ko. Bakit ako magpapastress sa isang bagay na hindi ko naman kontrolado, na kung kaya ko namang gawin yung trabaho na makapagpasaya ng ibang tao. So parang para mas mabigyan ko pa ng 100% best ko talaga yung work ko, doon na lang ako nag-focus. Kumbaga, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga na lang talaga ako nung time na yun. Hindi mo na binigyan ng ng chance para kainin ka ng mga stress or ng mga kaguluhan sa paligid at ingay. Yung mga ganon. Oo. Kasi merong mga constructive criticism Na pwede mong i-take. na pwedeng That is i-take correct, yes. Pero meron din namang mga comments Mema lang. na mema Yes. lang. So malalaman mo rin kasi yun eh. Diba? Malalaman mo rin yung difference ng dalawang yun eh. Kaya Totoo. mostly nung time na yun, puro ganun lang eh. So parang para sa akin baka buhay nila yan eh. Totoo. Buhay ko rin naman to. Meron akong mga taong napapasaya, doon ako magpo-focus. True. Yun na lang talaga. O syempre, di bilang masaya na yung yung chikahan natin, di ba? Pero kailangan kasi nating daanan yung mga bagay-bagay para is mas malinaw sa mga nakikinig sa atin. Ako kanina, sabi ko off the air, bago kami sumahan, sabi ko, nakakaloka, napapanood ko yung, napanood ko yung vlog ninyo ni Mika. Oo, yung dapat horror ata, pero dumiretso kayo ng airport at papunta kayo ng Vietnam. Di ba? Papunta kayo ng Vietnam. At sabi ko, grabe, ako hindi ko kaya yan. Kasi parang mula sa airport hanggang dumating ng Vietnam, dire-diretso na sila. Kung ako yun dahil hindi, matutulog talaga ako. Pero totoo talaga, hindi ko kaya yung gano'n. Pero kayo, di ba? At nasundan pa ng Jowa Challenge na nagluto pa sila. Oo. Pero hindi natuloy yung nila, yung palitan ng personality. Di ba? Oo, Hindi hindi natuloy. natuloy. Oo, di ba? Baby-babyhan ang nangyari, di ba? Baby ang tawagan. Oo. Paano naman nag-start yung magandang friendship na meron kay ni Mika? Oh, magandang friendship yung sabi ko. Hindi ako nagkamali. Hindi, kasi sa PBB pa lang naman eh. Maganda na yung na-build namin na relationship ni Mika eh. Kumbaga, nagkapalagayan na rin kami ng loob. Doon lang sa loob ng bahay. Kumbaga, nagigets namin yung isa't isa. Hanggang sa lumabas, medyo nagkaroon lang ng parang time na hindi kami nakakapagkita since busy nga pareho. Pero parang habang umaandar din yung araw, yung buwan, sa dami ng mga pinagdaanan namin, mas nagiging close kami. Parang nakita ko sa kanya na kahit sa dami ng nangyari, gumagaan talaga yung mga problema. Parang ganung Parang lyrics sa kanta rin, no? Parang lyrics din sa kanta, no? Kapag ikaw ang kasama, gumagaan ang problema, di ba? Iba din, oo. Ayun. Ano ba yan? Di ba nga? Totoo naman, oo. Totoo. Oo, yes. Tapos yun, parang lagi kami nagkakasama kasi nga, nasa work, same work kami. Tapos, magkakalapit pa kami ng tinitirahan, kaya nagkakayayaan din. So, parang nagkamay namin yung isa't isa na cheer up. Ganun. Yes. Kung cheer up isa't isa sa mga nangyayari. Ayun. Correct me if I'm wrong, may nabanggit siya dun, di ba? Na parang before ata, niligawan mo ata. Di ba tama? Nabanggit niya sa vlog. O, nanunood. Sabi ko sa'yo eh. Oo. Na parang, hindi kaya, dati kasi parang, sobrang sweet niyan siya ni Will pagka alam niyang kailangan ko ng nagagugutom, nagkikrave ng food, nagpapadala siya. Di ba may ganon dun sa kusina while you guys are parang preparing pa yung iluluto niyo. So, noong niligawan mo siya, hindi natuloy.
natuloy? Hindi natuloy kasi tama din naman. Oo. Ang dami mga priorities pa that time. Oo. So parang na-realize ko rin nga na ano yan? Background May kantang music. ganyan. music. Music. Nag-iiba talaga pag ganun. Radyo kasi, di ba? Nasa radyo. Paiyak na yan. Ayun. Ito na. Pwede. Yeah. Ayun. Nasaan ako? Wala. Hindi, di ba dati niligaw mo siya? Ano nangyari? Ba't hindi natuloy? Bakit hindi na push? Hindi naging kayo? Well, kasi Noon. kahit sobrang deep nung relationship namin that time, meron pa kaming mga ibang bagay na kailangan gawin ng mga bagay, ng mga oras na yun, na na-realize ko rin na tama. Sabi ko, Totoo. oo nga, bakit naman magmamadali sa isang precious na bagay? Ay, kailangan paghirapan. Ganun. Lahat may tamang timing, 'di ba? In Mm. fairness, no, ang dami na sa PBB ng mga success love stories, no? Oo. 'Di ba sina Melay, Jason, sina Papangsyo, 'di ba ganyan? Oo. So, kayo din, no? Success story na rin kayo din. Di ba? Oo. So, yun dati, nawala ganyan. Jaw challenge lang talaga. Ngayon? Mm-mm. Mm. Mm. Wala pa, hindi mo pa trinay ulit na tuloy yung dati mong panliligaw na hindi natuloy lang kung ano man. Walang umayo naman ang panahon ng Ayan, oo. Kung kumain ng panahon na tadhana, Okay naman kami kasi ni Mix eh. So parang, let's see. Ako, hindi minamadali. ako, nandito lang. Ah. Nandito. Dito ako, umiibig sa'yo. Oo, di ba? Sige, may challenge kami sa'yo. Ay, hindi ako na-orient pa. May challenge kami sa'yo, oo. Ang challenge, ay hindi, wag na natin. Ay, challenge natin siya, mga ka-vibes. Oo, kasi di ba dito ginawa nila yan eh, ng mga ibang mga dumaang mga housemates dito, di ba? Ito tinatawag natin na prank call. Oo, G ka ba? Oo. Okay naman. Sinong gusto mong i-prank call Yung natin? phone ko kasi. Nasaan? Yung phone ko. Nasa labas? Oo, ayan. Magka-prank call tayo, mga ka-vibes. Na-miss nyo to. Walang maingay ha. Huwag nyong itatag ha. Wala kayong itatag. Wala kayong sasabihan. Wala kayong guguluhin. Oo. Akong Ayan, oo. Nasaan? Ayan. Ayan. mali. Ayan, oo. Sige, balik ka Okay na muna. ba? Ayan, Okay na ba? ako muna, Jessica. Sige. Go lang. Ayan. O, eto na. Magka-prank call po si Will Ashley. Opo, para po sa ating mga ka-vibes na mga nakatutok. Sabi ng mga tao dito ng Team Will. Kinikilig ka na. Sabi dito, ayan. Ay, sayang. Oo. Wala siya, hindi siya pagpa-load. Hindi siya nakapag-load, oo. Ay, hindi, babawi na lang tayo sa susunod. Oo, yan ang promise ko. Yes, yan ang promise mo yan Oo, I'm sure promise magpapromote ka kasi meron ka Metro Manila movie. Yes. Ang Amir with si Argus. Argus. And Dennis Trillo, di ba? Oo. Pero hindi, babawi po si Will sa atin. Ako sabi nila dito, hala, Mika, answer the phone. Wala po. Hindi po natin mailalaban ngayon kasi syempre meron tayong sinusunod na oras. Dahil mag-ibenta pa siya ng tickets mamaya. 'Di ba? Oo, 'di ba? Speaking of mag-ibenta ng ticket, bago ko i-play yung paborito. Ayan, so anong aabangan sa'yo today? Dahil today ang promo tour mo. Siyempre, bukod sa continuous streaming paborito, makita-kita po tayo ngayong hapon, actually 5 p.m. sa SM North EDSA para sa aking ticket selling. Kita-kits, guys. Hindi ka na masyadong kinakabahan for sure. Kasi 'di ba mas malaki yung venue nung nag-concert ka. Yes. Ito sa launch ng album mo. Yes. Parang mas intimate para sa mga nagmamahal at sumusuporta sa'yo talaga, 'di ba? Meron pa rin, of course. Lalo na first
ko na, Na song album, talaga, songs, album. oo. So, nandun pa rin yung kaba ko na gusto ko mabigyan ng justice yung mga sinulat kong kanta, yung mga kakantahin ko. Totoo. Kaya, ayun. Yes. Sayang sabi nila dito, ang corny. Sabi nila, Hindi, feeling ko rin na-expect yun Ni Mika? Kasi magkasama kami kanina talaga? Hindi naman si Mika ipaprank natin. Hindi ba? Kasi sabi mo kanina. Hindi. Tama. Si Mika dapat ipaprank natin talaga. Sabi, dyan ka muna, Will. Malayo pa naman kami. Na-traffic sila. Pumunta ng Oo nga, SM ingat, North. guys, ingat. Mag-ingat kayo ha. Kayo na patulog ng tulog ang NDRMC. Ganyan. Totoo. Sabi dito, bigyan ka namin ng load para lang maprank mo si Mika. Hindi pwede. Ayan. Next Okay. time, promise. Next time, promise ha. Ayan. Siyempre, marami pang chance na makapag-promote si Will dahil meron siyang upcoming teleserye. Meron din siyang pelikula sa Metro Manila Film Fest. Grabe, 2 December na magkasunod na busy ang Pasko mo dahil both pasok sa Metro Manila. Diba? Love You So Bad, MMFF. Barboy. Tapos, yes, yung Bar Boys pa, oo. Tapos ito naman ang Amir, Yes. 'di ba? Nag-shooting na kayo? Tapos na, actually. Ako, tapos na. Ikaw, Tapos na. okay. Kasi 4 pa lang yung na-release na mga movies eh. May 4 pa na dapat abangan. So, yan, every year po yan mga kapamilya, gawin nating panata ang pagsuporta sa pelikulang Pilipino. Nakakaloka, 1 billion na yung kinita ng Spider-Man. Pag sa pelikula sa atin, wala kayo support. Diba? Dapat sumuport din kayo para quits-quits lang. Para marami pang mga producer ang gumawa ng mga makabuluhang kwento, movies, ganyan. Diba? Okay, ang dami mong ganap. So, mag-thank you ka sa lahat ng mga listeners natin. At invite mo na sila na i-request nila sa Banana Crew Top 10 Countdown yung paborito. Dahil i-play na natin siya ngayon. Okay, hello po. Hello po sa inyo lahat. Sana po i-request nyo sa Banana Crew. Yes. Banana Crew. Daily Top 10 Countdown Daily hits. Top 10 Countdown Hits. Ang paborito. Asahan ko yan kasi check ko yan araw-araw. Totoo. Merong ganyan. Pero ayun, gusto ko magpasalamat sa support ninyo and sa patience ninyo, of course, sa pagkaantay. Grabe, ang tagal lang inantay nyo para sa song na ito. Pero grabe yung support na pinakita ninyo. And magkita-kita tayo later, 5 p.m. sa SM North. And sa September 20, sa SM North, EDSA Skydome po tayo para sa aking first album launch. Tatawa ako, sabi nila, DJ Jaiho, paggamit mo lang yung phone mo sa Hindi pwede. Hindi, sorry. Di syempre malalaman bakit ibang number, di ba? Oo, di ba? Parang, nagpaprank sila. Nakasave pa na DJ Jai. DJ Jai. Di ba? Ay, mali. Oo. Ay, sabi nila dito, see you, Will Ashley. Ayan. See you guys. Tapos, ang busy-busy mo, deserve mo yan. Congratulations, Will. Sabi ni April Joyce Macenas. See you later, Nak. Sabi ni Lisa Kahanda. Kahit na umuulan. Uy, huwag kalimutan ng payong, ha. Tapos sabi dito, i-vlog mo na lang, Will, ang prank time. Huwag kayo maingay, huwag niyo itatag. Sa pagbabalik ni Will, ipaprank natin siya ng live sa radyo, 'di ba? Oo. Tapos si Ralph na lang ang i-prank. Basta next time. Ayan. Ay, ang dami. Si Ralph na lang gusto mo tawagan. Diyan ka muna, Will. Nasa biyahe pa kami. Wala ka na namang load, Nak, sabing ganito. Yan. Basta abangan nyo po. Babalik po si Will dito sa programa sa Banana Crew. Pero eto na po, sabay-sabay natin pakinggan ang Banana Crew exclusive. Ito ang awitin, of course, ni Will Ashley. Ito na po ang paborito. Yeah.